Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, buod ng Kabanata 10 hanggang Kabanata 12 ng Obra Maestrang Akda na Ibong Adarna. Ikatlo, mga mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa kabanata. Una tayo sa unang bahagi ng video na ito, ang talasalitaan. Unang bilang, tangay, dinala ng walang pahintulot, binitbit na lamang. Ikalawa, sumigla, sumaya, nanumbalik ang saya. Ikatlo, pinagtaksilan, nalinlang, linoko. Ikaapat, namutawi, nasabi o sinabi, lumabas sa bibig o nabigkas. Ikalima, nasumpungan, natagpuan, nakita. Ikaanim, ginawaran, binigyan, ginantimpalaan. Ikapito, tumugon, sumagot. Ikawalo, gantimpala, regalo, pabuya. Ikasyam, lubos, ganap, walang pagkukunyari, taos-puso. Ikasampo, hiling, naisin, pakiusap, gustong makuha. Ikalabing-isa, naglakbay, naglakad. Ikalabing-2, nag-uumapaw, tigib, labis, walang pagsidlan o paglagyan. Ikalabing-3, sindak, takot, labis na pagtataka, nagulat o nagulantang. Ikalabing-4, masilayan, makita, nasilip. Ikalabing-5, isinalaysay, kinuwento, sinabi, binigkas. Kabanata 10, Hinagpis ni Don Juan. Nagtagumpay na makabalik sa palasyo sina Don Pedro at Don Diego. Dala-dala ang ibong tinangay mula sa bunsong kapatid. Sumigla ang hari nang makita niya ang dalawang anak. Hindi nito nababatid na pinagtaksilan at sinakta ng dalawa ang pinakamamahal na bunsong anak na si Don Juan. Ang sayang kanina ay namutawi sa hari, napalitan ito ng lungkot nang hindi niya makita ang bunso. Ninais ng hari na pumanaw na lamang dahil sa labis na kalungkutan. Ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na bunsong anak ay lubos niyang dinamdam. Samantala, ang dating napakagandang mahiwagang ibon ay pumangit at ayaw nang umawit. Ang nakahuli sa ibon ay si Don Juan. Ngunit dahil sa pandaraya at kasakiman, iba ang nag-uwi sa kanya sa palasyo. Sa anyo ng ibon na yaon ay natiyak ng hari na hindi siya nito mapapagaling. Kalaunay, lalong lumubha ang karamdaman ni Don Fernando. Naalala niya pa ang kanyang panaginip na siyang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Lumipas ang mga araw at ayaw ng mahiwagang ibon na kumanta. Tanging hangad niya ang muling makita ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Ang lahat ay umaasa na sana'y buhay pa si Don Juan, maging ang ibong mahiwaga. Nais nitong ipabatid sa hari at reyna ang totoong ginawa ng dalawa sa kanilang kapatid. Kabanata 11, Sagot sa Panalangin. Sa kagubatan, nasumpungan si Don Juan ng isang matanda. Nakita siyang sugatan at wala na halos buhay. Tinulungan siya nito. Ginawaran ng pangunahing lunas ang mga sugat sa katawan. Ginamot siya ng matanda hanggang sa siya ay gumaling. Nang gumaling si Don Juan,
Lubos siyang nagpasalamat sa matanda. Tinanong niya kung anong nais na gantimpala. Tumugo naman ang butihing matanda na wala siyang ibang hiling. Ang pagtulong sa kapwa ang tangi niyang layunin. Si Don Juan ay nagalak at lubos itong nagpasalamat. Ilang sandali pa, nagpaalam na si Don Juan na muling maglalakbay patungo sa kaharian ng Berbanya. Naiwan naman sa kabundukan ang butihing matanda. Kabanata 12. Ang pag-awit ng Ibong Adarna. Nagpatuloy sa paglalakbay si Don Juan patungo sa Berbanya. Nang makarating sa palasyo, nag-uumapaw sa saya ang kanyang ina nang si Don Juan ay makita. Nagitla naman ang dalawa niyang kapatid habang nagmamasid. Samantala, ang mahiwagang ibon na may nanumbalik sa ganda ang kulay ng balahibo noong siya ay masilayan. Ang magandang ibon ay nagsimulang umawit sa malambing at malamyos na tinig habang nakatitig sa mga mata ng hari. Sa awit ng Ibong Adarna'y isinalaysay sa hari ang tunay na naganap sa dalawang prinsipe at mga kaganapan sa bundok ng Tabor. Ang pagkabigo ng mga ito sa misyon naging bato pa sa ilalim ng puno ng Piedras Platas. Ang pagtatagumpay ni Don Juan sa misyon na mahuli siya, ang pagkakaligtas din nito sa kanyang mga mahal na mga kapatid gamit ang tubig na itinuro ng ermitanyong nakilala. Sa huli, inawit ng ibon ang kaawa-awang sinapit ni Don Juan sa kamay ng trahidor na mga kapatid. Ang pananakit at pag-iwan ng mga ito sa kanya sa gitna ng kabundukan na sugatan at halos wala ng buhay. Inawit din ng ibon ang pagdaramdam niya sa mga nasaksihan, ang dahilan kung bakit siya ay pumangit at hindi magawang umawit upang ang hari ay mapagaling. Siya'y umaasang buhay pa si Don Juan, magbabalik at kanyang makikita upang masabi niya sa hari ang katotohanan. Matapos umawit ng Ibong Adarna ay bumangon ang hari mula sa pagkakahiga at tila walang naging karamdamang malubha. Naging malakas at masigla itong muli. Dahil sa natuklasan ng hari, agad niyang pinatawag sa pulong ang mga kawal. Inatasan na parusahan ang dalawang prinsipe sa ginawa nito kay Don Juan. Nais ng hari na ipatapon ang mga ito. Ngunit pinigilan siya ng butihing bunsong anak na si Don Juan at sinabing hindi niya nais na mapalayo sa kanyang mga kapatid. Hiniling din niya sa ama na patawarin ang mga ito sa nagawang kasalanan sa kanya. Iyong napakinggan ang salaysay ng buod ng mga kabanata 10 hanggang kabanata 12. Dumako na tayo sa huling bahagi ng video na ito, ang mga mahalagang tanong pagsusuri at gabay na sagot ukol sa mga kabanata. Unang tanong, anong kaisipan ang nais na ipabatid ng may akda sa kabanata 10 hanggang 12? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Walang masamang gawa ang hindi nabubunyag sa madla. Gayon din sa walang mabuting gawa ang hindi nagkakaroon ng gantimpala. Sa lagay ng magkakapatid, nalaman ni Don Fernando ang pagkatago-tagong lihim ni na Don Pedro at Don Diego. Sa maraming pagkakataon na dapat magalit na si Don Juan sa mga kapatid,
pinili nitong magpatawad at ibigay ang pangunawa at pagmamahal sa dalawa. Kung kaya't bilang gantimpala, ang ama na sana ang magbibigay ng parusa sa taong nang abuso sa kanya. Ngunit dahil sa pagmamahal sa mga kapatid, hindi niya ito tinanggap. Sa halip, ipinakiusap pa sa ama na patawarin ang mga ito sa pagkakasala. Isang bagay na mali sapagkat sa pangyayari, walang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya ang mga ito. Tiyak na mauulit ang pagtataksil. Ang pagmamahal at pagpapatawad ay tama. Ngunit ang kalabisang pagtataksil na nagdulot sa kapahamakan ng buhay ay nararapat na magkamit ng kaparusahan upang maisip ng taong nagkasala na mali ang kanyang ginawa. Ika nga, hindi magtatanda ang isang taong madalas magkamali kung laging hinahayaan lamang siya sa kanyang nais kahit nakakasakit na ng kapwa, lalo't kapatid niya pa ito. Ikalawang tanong, sa iyong palagay, bakit pinatawad pa rin ni Don Juan ang kanyang mga kapatid? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Dahil sa pagmamahal ni Don Juan sa kanyang mga kapatid, kaya niya nagawang patawarin ang mga ito. Bilang nakababata sa kanila, mas malaki ang puso ni Don Juan para sa kapakanan at kabutihan ng bawat isa. Nagdamdam man at nasaktan, pinili niya ang pagpapakumbaba at pagsasaalang-alang sa ama at sa kanilang pamilya. Kung ating susuriin, ang ilang bahagi at pangyayari dito sa kabanata ay hawig at sumisimbolo sa kulturang Pilipino kung saan mas mananaig sa lahat ng argumento at di pagkakaunawaan ang pagmamahal ng pamilya sa bawat isa. Pipiliing magpatawad kaysa magkawatak-watak na lamang. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.